Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Dalawang magkamukhang sasakyan ngunit iisa ang plaka. Ito ay produkto ng modus na tinatawag na kambal plaka. Simula 2004, marami ng mga sindikatong gumagawa nito ang nahulog sa bitag. Ang pinakabagong biktima, isang mag-asawang nakabili ng second-hand van sa Facebook Marketplace. Ang LTO Las Piñas nagamit at naging kasapakat sa nangyaring panloloko. Ang duplicate certificate of registration ng lehitimong sasakyan inisyu ng LTO sa grupo ng sindikato. Kaya ang kapabayaan ng ahensya ipinabitag ng mag-asawa. Hindi ba kayo, sir, nagtaka? Dalawa, pareho? Matagal ng inyong trabaho, sir? Iisa lang po yung chassis number sa bawat sasakyan. Malinaw po, sir, may peke, may isang original dyan. Sino po sa palagay ninyo ang peke, sinong original? Sa dalawa, yung nauna o yung pangalawa? Kami po, ang pinakang-original po rito yung Serna. Si Serna ba mismong pumunta sa inyo nung kumuha ng parang duplicate? Hinarap niyo po, sir? Hindi po. So, hindi niyo hinarap, sir. Now, ngayon malinaw. So, kung hindi niyo hinarap, paano niyo masasabing in-stencil niyo? Ay, ito lang po, based lang po ako doon sa hawak ko ng papel. Huwag po muna kayo magsalita kasi baka kasing hawak ninyo peke. Mapapahiya po kayo. Lalo-lalo na kapag bitag ng pumasok. May nabubulabog po, sir, eh. Oo. Dapat nabubulabog ka na rin. Baka kasama ka sa mabubulabog kapag kami pumasok na, sir. A 23 ng Nobyembre, bumili ng second-hand van ang mag-asawang Nick at Maureen Dizon sa Facebook Marketplace. Ang model ng van, Toyota Hiace GL Grandia na may plakang DAZ 2852. Nagkakahalaga ito ng 1.8 million pesos. Lumalabas ang mag-asawang Dizon ang pang-apat na may-ari ng sasakyan. Subalit makalipas lamang ang 5 buwan, April 28, isang masamang balita ang kanilang nasagap hinggil sa binili nilang van. Ang kanilang sasakyan na-discovery daw na may kakambal. Tinawagan po kami noon pong napagbilhan namin dahil may nag-iimbestiga daw po o may tumawag sa kanila na isang Major Magay. Siya po ang hepe ng Cabugao, Ilocos Sur, kung saan po nakatira ang registered owner po noon pong subject vehicle. Ayon sa nagpakilalang police major, isang colonel daw sa Camp Crame ang nakabili ng sasakyan na may kaparehong plaka ng van na mag-asawang Dizon. Sa mga litratong ipinadala ng nagpakilalang police major kay Nick, makikita ang isang van na kahalin tulad na nabili ng mag-asawang Dizon. Parehong kulay, parehong model, at parehong plaka na DAZ 2852, maski ang certificate of registration ng sasakyan gayang-gaya. Subalit paglilinaw sa kanila ni Major Magay, nabiktima lamang din daw si Colonel. Ang kakambal na sasakyan, agad daw nitong isinauli sa kanyang pinagbilhan. Dahil dito, naalarma ang mag-asawang Dizon kaya agad silang nagtungo sa LTO Navotas noong May 5 para asikasuhin ang transfer of ownership ng kanilang biniling van. Subalit ang sasakyan, bigo silang mailipat sa kanilang pangalan. Bumalik po sa amin ang sagot ng LTO Navotas pero ang nakalagay po sa sagot ay hindi po nila maitatransfer sa amin dahil may nag-request ng duplicate certificate of registration sa LTO Las Piñas. Dahil dito, agad nagtungo sa LTO Las Piñas si Maureen kung saan umano may nag-request ng duplicate certificate of registration ng kanilang sasakyan. Kausap po namin si
yung chief po na LTO na pinakita niya naman po sa amin na may ID po ang nag-request. Ang pangalan po, yung first owner na nakarehistro sa CR. Yun daw po ang nag-request. Ito ang kopya ng ID ng first owner ng van na pinangahawakan ni Maureen, isang babae na nagngangalang Grace Solier Serna, nakatira sa Cabugao, Ilocos Sur. Ito naman ang ID na iprinisinta ng taong kumuha ng kanilang duplicate certificate of registration sa LTO Las Piñas. Pareho ang pangalan pero magkaiba ang mukha. Verify namin kung totoo po yung ID na yun. So, verify po namin yung dala po namin ID ng tao na first owner, original po. Yung isa pong nagpasa, nag-request ng duplicate, hindi po totoo. Kaya ang mag-asawang Dizon dumulog sa bitag dahil sa questionabling pag-issue ng LTO Las Piñas ng duplicate certificate of registration sa peking Grace Solier Serna. Ang hepe ng ahensya hindi nakaligtas sa investigasyon ng bitag. Ano ba nangyari po rito, sir? Lumalabas po, sir, may kambal plaka, yung original naman may-ari. Nandito po si Maureen at saka si Nicolas Dizon. Ano bang situation dito? Mukhang peke yatang ginamit yan, sir. Nung nagpunta po sila dito, sina Miss Maureen, dito, ang ginawa ko po, pina-stencil ko po ulit para mawala yung doubt. Kinompare ko po doon sa stencil na nasa record namin na ginawa nung May, parehas naman po, pinakita ko po sa kanila, parehas, yung stencil ng chassis, stencil ng motor. Okay. Parehas po. So ngayon Yes. lumalabas, sir, hindi lang pala kambal plaka, kambal chassis number. Hindi ba kayo, sir, nagtaka? Dalawa, pareho? Sa tagal ng inyong trabaho, sir, iisa lang po yung chassis number sa bawat sasakyan. Hindi po pwedeng magkaroon ng kambal. Magkakaproblema po tayo, sir. Malinaw po, sir, may peke, may isang original dyan. Sino po sa palagay ninyo ang peke, sinong original? Sa dalawa, yung nauna o yung pangalawa? Kami po, ang pinakang-original po rito yung Serna. So therefore, kaharap ko ba ngayon to mga peke? Ay, hindi naman po. Si Serna ba mismong pumunta sa inyo nung kumuha ng parang duplicate? Hinarap niyo po, sir? Hindi po. So hindi niyo hinarap, sir. Now, ngayon malinaw. So kung hindi niyo hinarap, paano niyo masasabing in-stencil niyo? Ay, ito lang po, based lang po ako doon sa hawak ko ng papel. Well, based lang din po doon sa presented. Well, na ang hawak detail. mong papel, sir, nauna, ano kaya kung sinabi ko, peke? Wag po muna kayo magsalita kasi baka kasing hawak ninyo, peke. Okay po. Kasi kung hawak niyo peke, mapapahiya po kayo. Lalo-lalo na kapag bitag ng pumasok. May nabubulabog po, sir, eh. Oo. Dapat nabubulabog ka na rin. Baka kasama ka sa mabubulabog kapag kami pumasok na, sir. Hindi ito ang unang beses na nakatanggap ng ganitong klase ng reklamo ang bitag. Taong 2007, nang personal na kumanta ang isang carnapping syndicate members sa bitag at isiniwalat kung paano nila kinakambal ang mga nakakarnap na sasakyan. Pinasasala o pinabibenta? Pinabebenta mo. Sino bibili noon? Yung pag may alam kami bayad, sir. Matapos nilang karnapin ang natipuang sasakyan, pepekein nila ang mga dokumento nito, papalitan ng plaka at saka ibebenta. Binansagan ito ng bitag bilang kambal tuko modus. Isang bitag undercover ang nagsilbing asset para ihanda ang patibong ng bitag sa grupong ito. Sa ginawang paglubog ng bitag undercover, positibo sa surveillance ang iba pang miyembro ng carnapping syndicate na nagmamanman sa hindi kalayuan. Sa pakikipag-ugnayan ng bitag sa NBI Intelligence Service, ikinasa ang isang buy-bust entrapment operation para tugisin ang notorious at armadong carnapping syndicate group. Para umpisahan ang investigasyon sa kaso ng mag-asawang Dizon, sinamahan sila ng bitag investigative team sa PNP Highway Patrol Group sa Camp Crame.
Sa HPG Special Operations Division Task Force Limbas, dumiretso ang bitag para idulog ang reklamo. Paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Joel Mendoza, hepe ng HPG Task Force Limbas, na target ng kambal tuko o kambal plaka modus ang nabiling van na mag-asawang Dizon. Ang kambal plaka, sir, ginagaya nila yung isang plaka ng legal na sasakyan at ikinakabit nila ito sa kanilang sasakyan. Pero kung titignan mo itong dalawang sasakyan na ito, walang pagkakaiba. The same color, the same model, series, no? The same brand. Pagdating dito sa kinambalan, itong kambal na to, hindi pwedeng. It's the same engine at saka chassis number ang nakalagay sa kanya. Pwede sa papel na lang, sa dokumento na lang. Kinumpirma naman ng HPG na tugma ang engine at chassis number ng van na mag-asawang Dizon base sa kanilang hawak na CR. Ganun pa man, kailangan pa ring dalhin sa PNP Crime Lab ang subject vehicle para sumailalim sa macro etching. Ang macro etching, sir, may mga chemical silang pinapahid dyan, no? Na pag tinampered mo yan, kahit na malalim yung pagkakatampered niyan, pag pinahid mo yung solution nila sa macro etching, lilitaw at lilitaw, mag-i-emboss yung original number niya. Habang hinihintay ang resulta ng macro etching ng van, lumutang sa opisina ng bitag ang taong nakasalo ng sasakyan na kakambal ng van na mag-asawang Dizon. Paglilinaw nila, hindi sila ang nag-request ng duplicate certificate of registration sa LTO Las Piñas. Lumapit sila sa bitag dahil ang kanilang van na may plaka ring DAZ 2852 na karnap. Nabili po namin yung sasakyan ng July 7, tapos isang linggo lang po nakarnap sa amin ng July 15 yung sasakyan. Ang kita po sa CCTV yung kasama nilang sasakyan kung paano nila kinuha yung aming van sa loob ng subdivision. Ang karnapping incident nakarating sa HPG Rizal Police Provincial Office. May duda ang HPG Rizal na maaaring galing sa karnapping syndicate ang bagong biling van na mag-asawang Hornasyon. Base po sa investigasyon namin, sir, yung pong sasakyan nawala po lamang sa loob ng 3 segundo. And that is highly improbable, sir, sa ganitong klase o modelo ng sasakyan. Dahil may mga chips po ito. Matatangay mo lang po ang sasakyan ng ganong kabilis kung meron po kayong duplicate na susi. Sa pag-asang mahanap ang nakarnap na van, kinutuban si Jo Marie na ibinebenta sa Facebook Marketplace ang kanilang sasakyan. Sa parteng ito, hindi nga sila nagkamali. Parang namukhaan ko kasi yung gulong ng sasakyan ko, parang pang off-road yung nakalagay na gulong dun. Tapos iba yung plaka, tapos wala rin conduction sticker. Sinat ko kung available, sumagot naman. Sa showroom sa Pasay, pumunta kami mga alas 9 ng gabi. Tapos may dala kaming susi, ginamit namin yung hawak naming susi. Tapos yun nga, nag-unlock, tapos in-start niya yung engine para sigurado. Tapos binuksan-buksan yung ilaw, andun pa rin yung headlight na kinabit ko. Ako mismo nagkabit kaya yung headlight din, alam ko na sa amin yung light. Dahil dito, tumawag sa PNP Highway Patrol Group ang mag-asawang Hornasyon. Dito, matagumpay na na-recover ng otoridad ang nakarnap nilang sasakyan. Ang paliwanag po nung talyer ay yung sasakyan po ay pinalinis lamang at pinapaayos sa kanila para ipabenta din po. At nung mga panahon na yon, tinatawagan po nila yung may-ari ng sasakyan, ngunit hindi po ito matawagan. Kaya minarapat nila na i-voluntaryo surrender yung sasakyan po sa amin para po maimbestigahan. Pinapagawa lang daw sa kanila yung sasakyan na yun. Pero meron kaming proof na sinasabi nila na sila yung first owner. Na-recover man ang sasakyan ng mag-asawang Hornasyon, inimpound ito sa tanggapan ng HPG Rizal dahil iba na ang plaka nito. Mula sa dating plaka na DAZ 2852, pinalitan ito ng NGO 9450. Agad itong isinailalim sa macro etching para ipasuri. Ito po yung nabili ni Mr. Honoracion, may plakang 2852. Pero nung nakuha po namin ito is ang plaka na po na nakakatouch sa kanya ay NGO 9450. So base po sa macro etching na nangyari na ginawa po ng ating forensic group, ang engine and yung chassis number nito ay tampered na po. Supposed to be, sir, dapat dito, sir, may sticker dito indicating the chassis number.
Pero mapapansin nyo, in-scratch out na po. Yung kanya pong chassis number, sir, tampered na po. Dahil nasa kustodiya na ng otoridad ang kambal na sasakyan, parehong inibitahan ng HPG Rizal sina Maureen at Jomari sa kanilang tanggapan. Nagkandak po tayo ng investigasyon at lumabas po sa ating investigasyon na si Maureen Diaz po ang totoong nagmamay-ari ng sasakyan na may plakang DAZ2850. Nakausap po natin ang registered owner ng sasakyan na si Miss Grace Serna at pinatunayan po niya na ang kanyang sasakyan na DAZ2850 ay naibenta niya kay Miss Maureen at hindi po kay Jo Marie Honoracion. Bukod dito, pumanig din sa mag-asawang Dizon ang lumabas na resulta ng macro-etching examination na isinagawa ng PNP Forensics Group sa kanyang van. Para alamin ang pinagmula ng pekeng DAZ2852, nagsagawa ng backtracking ang HPG Rizal at nalaman na isang barangay captain sa Marikina City nabili ng mag-asawang Hornacion ang sasakyan. Base sa dokumento na binigay po ni Jo Marie Honoracion, nabili po niya ang sasakyan sa isang barangay official na nagngangalang Mark James Alfonso. Base po sa pag-uusap po namin ni Mr. Alfonso, siya po ay 20 taon na nagba-buy and sell ng mga sasakyan. At ngayon lang daw po siya nagkaroon ng kaso na ganito. At dahil po sa nangyari, pilit niyang hinahabol yung pinanggalingan ng sasakyan na ito. Susubukan sana ng Bitag Investigative Team kunin ang panig ni Cap Mark Alfonso. Subalit bago pa man ito mangyari, nakipag-areglo na ito sa mag-asawang Hornacion. Hindi na rin nakipag-ugnayan sa Bitag ang mag-asawang Hornacion matapos makipag-areglo. Samantala, nakarating kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang kasong ito na kinasangkutan ng kanyang ahensya. Hinimok niya ang publiko na lumapit lamang sa kanyang opisina para maresolba ang problema. Kung meron po silang na-experience na ganyan, pwede silang mag-message dun sa LTO page natin. Pero kung masyadong seryoso yung reklamo nila, kagaya nitong nangyari sa mag-asawa na biktima ng tikambal plaka, tapos hindi pa sila tinulungan ng LTO branch na pinuntahan nila, pumunta po sila dito sa ASEC office. Personal ko pong tutulungan yung mga ganyang mga kaso. Kailangan po talaga managot yung mga dapat managot. Dahil sa kaso ito, gagawa ng bagong panukala ang LTO para mas mapaigting ng ahensya ang kanilang kampanya kontra kambal plaka. Kami sa ngayon sa LTO, pinag-aaralan namin na magdagdag ng additional step para maiwasan itong mga kambal plaka, nagpapaduplicate. Idadaan ko lang sa legal para magkaroon ng additional step kagaya ng pagkuha ng PNP clearance. Kasi yung pag-stencil sa engine and chassis number, kung tampered yan, yun pa rin yung lumalabas eh. Pero ang makakapag-determine kung yan ay tinamper o pinalo, ang ibig sabihin tamper, papaluin nila yung bagong numero, PNP ang makakatulong sa atin dyan. Kaya yun yung pinag-iisipan ko na isang additional step na kung ikaw ay kukuha ng bagong CR mo, Certificate of Registration, dumaan ka sa isang proseso na makakapag-determine kung yan talagang kotse mo ay yan ang CR niyan. Samantala, ang Highway Patrol Group nag-iwan ng babala sa publiko para hindi mabiktima ng kambal plaka modus. Bago po kayo bumili ng sasakyan, no, lalo na ito'y dumaan sa marketplace, sa mga online, nako, wag po kayong basta-basta maniniwala dyan, no? Kasi sigurado lahat ng nahawakan namin mga kaso, no, galing po lahat sa marketplace. Huwag po kayong matuwa pag mura yung sasakyan kasi malaki po yung risky nun, no? Buti pang bumili kayo dun sa kakilala nyo, okay? Or dun sa rightful owner talaga na ano natin. At then, bago nyo yun bayaran, marami po tayong agency na pwedeng pag-verify niyan, no? Pagdating po sa alarma, pwede po kayong dumulog dito sa Highway Patrol, no? Kasi nasa atin po yung database ng mga wanted list at saka yung mga hold order list, no? Pagdating naman po sa dokumento, LTO na po ang niyo dyan, yung authenticity ng dokumento, no? Then, dun sa mga gumagawa naman po ng
kamalian, yung gumagawa ng panggugulang, hintayin nyo po yung hangganan nyo. At yung panloloko nyo, isusukan nyo lahat yan. Lahat po ng gawang mali, may karma po lahat yan. Napatunayan sa investigasyon na ang mag-asawang Dizon ang lehitimong may-ari ng van na may plakang DAZ 2852. Sa huli, matagumpay nilang nailipat sa kanilang pangalan ang kanilang nabiling sasakyan. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng backtracking ang Highway Patrol Group para alamin at imbestigahan ang dating mga may-ari ng kakambal na sasakyan. Kung kayo ay nabiktima ng kambal plaka modus o may impormasyon sa mga sindikatong gumagawa nito, huwag magkatubiling ipabitag mo. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified. This is the season of giving. All donated goods to Ipabitag Mo Incorporated, IBMI NGO, were given away to our beneficiaries. We work in collaboration with our media partner, Bitag Media Unlimited Incorporated, BMUI. This year, IBMI NGO chosen beneficiaries are orphanages, homes for the aged, indigenous groups, and garbage collectors or paleros. Aon sa ng Disyembre taong kasalukuyan, sinimula ng Ipabitag Mo Incorporated ang rice distribution activity para sa mga iba't ibang sektor ng lipunan. Una sa listahan, ang mga palero mula sa Payatas, Quezon City na natulungan ng bitag taong 2024. Pinangunahan ni Apple Meneses, Executive Director ng NGO Ipabitag Mo Incorporated, ang rice distribution. Nakiisa din si Ben Bitag Tulfo, isang advocate volunteer ng NGO Ipabitag Mo Incorporated sa pamamahagi ng bigas sa halos 130 na palero ng Quezon City. Christmas is about giving. Napili namin kayo na beneficiary po or bibigyan po namin ng mga bigas para po ngayong Kapaskuhan. Para iuwi nyo po sa mga pamilya po ninyo, handog po ng IBMI NGO, katuwang po namin ng BMUI, at ang amin pong pangunahing volunteer advocate po ay si Sir Ben Tulfo po. Yung NGO, katuwang namin sila. May advocacy sila. Pag-unawa, awa, pag-iintindi doon sa mga tao na nangangailangan. Kayong mga natulungan namin noon, na nagreklamo, kung inyo matatandaan, last year, naisip namin kayo bigyan ng 25 kilos na bigas. Sir, salamat po. Nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra, taos puso po. Dahil sa dami-dami po ng tao, ay kami po yung natulungan. Lagi niya pong inuuna yung mga paleros. Maraming salamat po sa Ipabitag Mo Incorporated. Ngayon po ay isa po ako sa mga napili na mabigyan po ng pamasko. Galing po sa Ipabitag Mo Incorporated. Lubos po ako na nagpapasalamat dahil malaking tulong po ito para sa aking pamilya. Salamat po. Our special thanks to our participating donors for this holiday season: Hotel Sogo, Cebu Pacific, Max Cafe, Tinapayan Festival, Mayora Philippines, Digama Waste Management, Indian Holdings Incorporated,